Pinamamadali ng Kamara ang pagtatayo ng mga flagship programs ng gobyerno. Kabilang dyan ang MRT-7 kung saan inaasag na sa 300,000 pasahero ang makikinabang kapag nasimula na ang partial operations ito sa 2027. May report si Melales Moras. Nangako ang Department of Transportation na sa taong 2027 masisimula na ang partial operations ng MRT-7. Sa pagdinig ng House Committee on Flagship Programs and Projects, pinuna kasi ng ilang kongresista kung bakit hanggang ngayon hindi pa rin napakikinabangan ng publiko ang proyekto, gayong matagal na dapat itong nailunsad. Partial operations po 2027, first 12 stations. 12 out of 14, so that is from Common Station na po in North Avenue to Sacred Heart. Anong in-expect nyong passengers? Ilan? At opening po, we will probably hit po 300,000, but the system is designed po for 800,000. So, isipin mo, madedecongest kagad natin ng Commonwealth. Pag nagawa natin yan, di ba? Yung Fairview, lahat yan, luluwag yan. Ayon sa Department of Transportation, nananatiling isa sa mga pangunahing dahilan kaya naaantala ang konstruksyon ng mahalagang proyekto ng gobyerno ay ang problema sa right-of-way. Tugon naman ng House panel, dapat ay paigtingin pa ng DOTR kasama ng DPWH ang pakikipag-ugnayan sa mga local government unit ukol dito. Bubuo rin daw sila ng mga bagong panukala para makatulong. Two things lang. Number one, is that ito lahat may plano by year so that Congress can also help you whether these budget items were utilized or was it funded or not. And then pangalawa is, bigyan nyo kami ng menu, pati ang DPWH, kung ano pang changes ang kinakailangan para mas mapabilis pa natin. Yung project, no doubt about it. Maganda yung project, makakatulong sa tao yan. Lahat yan, lahat ng iniisip nyo. Pati yung Saneda, lahat yan, maganda yan. Kaya lang kahit gaano kaganda yan, kung hindi natin ma-implement ng tama at ng mabagal, sayang. Bukod sa mga pagdinig, tuloy-tuloy rin ang paghahain ng iba't ibang panukala at resolusyon ng mga kongresista. Sa isang seremonya, isang special tribute din ang inialay ng Kamara para sa yumaong dating Senate President at Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.